Oh, how foolish as you walk on in darkness and fear. Turn around, God is calling. He's calling you from a life of wasted years. Wasted years, oh how foolish as you walk on in darkness and fears. Turn around, God is calling. He's calling you from a life of wasted years. Wasted years, oh how foolish as you walk on in darkness and fears. Turn around, God is calling. He's calling you from a life of wasted years. He's calling you from a life of wasted years. Thank you. Okay, so pag-usapan mo natin ang ating preaching. Review natin. Sa Philippians chapter 2, verse 5, pag-i-post mo na. Sa Philippians chapter 2, in verse 5, lahat po tayo tumayo. We give honor to the word of God. Lahat po tayo magbabasa. Philippians chapter 2 in verse 5. Let this mind, everybody, ready go. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Our Father, thou art in heaven, we express our heartly gratitude for all the blessings that you showered upon us. We thank you, Lord, for this opportunity that we came together for this worship. Lord, we pray that you forgive us in our sins. We ask the Holy Spirit to continue to move in our hearts. Bless this message and bless us, forgive us, so that we would be worthy to discuss and to listen from the word. Hinihiling ko rin, Panginoon, i-bless po ninyo ang lahat ng nakikinig, ganon din ang mga nakikinig sa live stream. And we are also praying that you bless those our listeners from India, from Japan, from Hong Kong, from Saudi, from Canada, and from USA.
We ask all these things in Jesus' name. Amen. Thank you and sit down. Okay, pag-aralan natin ito. Kapag sa Tagalog, ano ba ang laman ng iyong isip? Hello po. Pag tinagalog natin, ano ang laman ng iyong isip? Sa American English, what's on your mind and what's in your mind ay magkaiba. Tingnan natin. In American English, when you say what's on your mind, meaning what is the burden that is on your mind. Ano ba yung pinoproblema mo? Ano ba yung kasalukuyan na problema mo? Kaya kapag sinabi ng what's on your mind, tumutukoy doon sa bigat na iyong nararamdaman. Hello po? Kung ano yung mga bagay na nakaka-istorbo sa iyo. Nagpapasalamat ako, minsan kapag mga online patient natin, meron po tayong online patient sa Canada. Princess ang pangalan, kaya binabati pala natin si Princess sa Canada. May mga sakit ngayon na wala po hindi matutukoy kung ano ang dahilan ayon sa medical science. At wala rin specific na gamot. Sa naturopathy medicine, sila suggest at maraming gumaling na ang pwedeng gamitin sa mga itong klase ng sakit na ito ay mga food supplements. Gaya ng vitamin D, vitamin B1, B2, B12. Ang kanyang sakit, alam po niyo itong autoimmune na sinasabi ng sakit. Hindi ba yung immune system natin, parang sundalo, parang gwardiya ang mga yan, na kung saan nila makikita yung kalaban sa katawan, infection o ano man, gigirain nila. Halimbawa, minsan hindi natin maunawa, hindi lahat ng sinusuka, dahil sa ulcer o kaya dahil sa ano. May mga pagkakataon na kapag may kinain ka na punson, dahil sa immune system mo, isusuka mo yan. Sabi ng immune system, ops, hindi ka pwede dito, lalabas ka. Minsan, hindi lahat ng ubo ay dahil sa sakit. Minsan, may makakapasok ng infection, gumanon tayo, ilabas mo yung klima, sabi ng immune system, off, alis ka dito. So, kailangan, ang nag-maintain sa kalusugan ng tao ay ang immune system. Kapag mahina ang immune system natin, madali tayo magkasakit. Kaya na lang may mga sakit yung sinasabi natin autoimmune, ayon sa medical science, hindi mapinpoint ang dahilan at wala rin certain na gamot ito. Kaya nga po naniniwala po tayo sa Ezekiel 47:1. Herbs are used by God as a medicine. Walang side effect. Alam naman natin na ang gamot na chemical sa mga ito. At sabi ni Princess, pag iinom ako ng gamot, mas lalo akong maghihina. Ang autoimmune system nito, nakalimutan ko, sundalo ito ng katawan na linalaban ng infection. Ang problema, yung immune system, nagkakalaban-laban sila. Hindi nila ma-recognize kung ano yung kalaban. Parang inside job. Parang sundalo at sundalo, nagkakalaban, gulo ka talaga yun. Pero pag nilagro ng Panginoon, kailangan pa rin ng mga food supplements sa issue na makapagpalakas. So nagkaroon ako ng, minsan, nagkakaroon din ako ng desire na ang mga ito mabiktisan. Kaya sumagot ako, sabi ko, si Kristen po ito, staff ni Dr. David po. Ang sinasuggest ni Dr. Yudo po, maghanap po kayo ng Baptist Church dyan sa Canada at matulungan nila kayo ipag-pray. Ma'am Kristen, member po ako sa Santa Lucia kay Pastor Habok. Pastor Habok was my student. Mas matanda sa akin pero nung estudyante natin siya. Umaatin pala ng Baptist Church sa Canada. Amen? Kaya nakakaano sa puso na meron kang kaluluwa na madala sa Panginoon.
Kaya ginagrab natin ang opportunity nito. Bagamat ang front page natin minsan ay help, pero pagkakataon din natin ang mga tao, ilalapit natin sa Diyos. Kasi number one na mission natin bilang mga anak ng Diyos, meron tayong mga kaluluwa na ilapit sa Diyos. Hello po? Hello? Halimbawa, anong nararamdaman mo? Anong feeling mo? Yung katabi mo, hindi mo man lang i-invite sa church. Yung katabi mo, hindi mo man lang nag-isa. Pagpunta yan ng Indiano, hindi ka kaya makukonsensya. Alam niyo ba, na kahit sinasabi natin katuwaan na salita nito, ang impyerno, entrance lang ang meron, walang exit. No? Nakuha niyo? Sina Daniel, rinirequire ang deity, rinirequire nila lahat ng Rome, may exit. Fire, anong tawag yan? Fire exit. Pero sa impyerno, walang fire exit. Entrance lang. Nakuha niyo? Pag pumasok ka na doon at nagsara, wala nang exit. Doon ka na malilitson habang buhay. Kaya minsan, alam niyo ba, kapag isip ang pinag-usapan, ilang beses natin sinabi, mind is the highest aspect of a man. Ang pinakamataas na parte ng pagkatao natin ay ang isip. Gaano ka man kagwapo, kaganda, kayaman, kung sira ang isip mo, wala kang kita. Hello po? Hello? Kaya nagkapasalamat ka tayo kung meron tayong normal na pag-iisip. Ayon sa abnormal psychology, ang mga abnormal, wala silang nararamdaman na problema. Okay lang. Pero ang normal na tao, siyempre, nasasaktan ka, masaya ka, pero ang mga abnormal, masaya lang ang meron. Hindi sila gaanong, o tingnan ninyo, sino ba yung ano dito? Hindi niya ba alam yung mga abnormal na tao, lakad ng lakad, lakad ng lakad, lakad ng lakad. Walang pakialam sa kinabukasan. Tingnan. Pero kapag normal tayo, minsan nasasaktan tayo. Pero ang importante, meron tayong, ang importante, normal ang ating pag-iisip. Alam natin ang mali at tama. Hello po? At hindi lang yan, ang isip natin, yun ang kumokontrol dapat sa ating isip. Kapag ang tao, emosyon, galit, takot, ang kumokontrol sa kanya na hindi kaya kontrolin ng isip, mahinang pagkatao. Pero ang problema, ang mga tao kung bakit hindi matino ang buhay dahil hindi matino ang pag-iisip. Kaya nga sabi ng Biblia, let this mind be in you which is also in Christ Jesus. Dapat po magkaroon tayo ng tama at matinong pag-iisip kagaya ng pag-iisip ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag-usapan natin, ano ang laman ng isip mo? Noong una, what's on your mind tungkol sa burden, tungkol sa hirap na nasa isip. Kapag ang isip ng tao ay punong-puno ng takot, punong-puno ng pagdududa, ano kaya mangyayari? When you say what is in your mind, yun lang ang pagkakaibaan, no? What's on your mind? Tumutukoy ito sa problema. Pag sinabing what's in your mind, thinking about your priorities. Ano bang priority mo? Hello po? What's on your mind? Ano bang problema mo? Hello? Ito ang pag-usapan natin na related doon. Ano kaya ang mangyayari? Ano mangyayari sa iyong pananampalataya kung ang iyong puso at pag-iisip ay punong-puno ng worries, takot, anxiety, pagpududa? Ano mangyayari? Pangalawa, anong mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa buhay mo?
Anong mangyayari sa pananampalataya mo kung halos lamang ng isip mo, pera, kayabanan? Anong mangyayari sa pananampalataya mo? Hello po? Siguro, mga tanong na ito, alam na ninyo yan, ang sagot. Mga mature Christian, alam na ninyo. Puro pera, puro kayamanan, walang time sa Diyos. Anong mangyayari sa buhay mo? Anong mangyayari sa pananampalataya mo? Hello po? Okay, mag-video lang tayo. Anong mangyayari sa iyong pananampalataya kung ang iyong puso at isip ay punong-puno ng fears, anxiety, and doubts? Ang anxiety, fears, worries, laman din yan sa anxiety. Pero minsan, ini-specific natin yung worries. Ang worries kasi, yung wala pang nangyari sa'yo, pero natatakot ka na. Ito naman fears, siyempre, pag nag-isip ka na nakakatakot, halimbawa, may nabalitaan ka, may nakita ka, na nakakatakot, atiktado ka na. Minsan, itong fears ay kasama doon sa inferiority. Kaya nga, minsan, pinagdidiscusan ng mga psychologists kung yung inferiority, ito po ay pride o hindi. Maraming mga psychologists ng inferiority complex ay ito po ay kayabangan. Inuunahan mo kasi yung isip ng tao, bakit takot kang mag-witness? O baka pagalitan ako, o baka ganito. Nag-isip ka agad ng negatibo. Kaya nagkakaroon ka ng inferiority complex. Baka hindi ko kaya, baka pagtawanan ako, hindi mo pa naman na subukan. Hello po? Hello? Yeah. Itong anxiety, nasubukan ko talaga to. Pero iba, nung na-COVID ako, nung una, nagkaroon ako ng takot, anong mangyari kung mamatay na ako? Pero wala tayong magawa, sabi ko. At inisip ko na rin, bilang mananampalataya, well, tinuturo naman natin na may hangganan ng buhay. Kung talaga kunin ng Panginoon ang ating buhay, okay lang. So, linabanan ko. Kasi inisip ko, kung mamatay ako, yung nakagiti ako, yung smile. Kasi hindi niyo ba alam, may mga bangkay na natatakot pa yung itsura ng bangkay. Nakaganyan. Mas pag tayo kahit patay ka na, nag-smile ka pa rin. Ano kaya feeling mo? Tignan mo yung bangkay na nag-smile. Wow, masayang namatay. Pero ang anxiety, ang pwede lang lumaban talaga dyan is pagtitiwala sa Diyos at pananampalataya sa Diyos. Una, tinanggap ko. At kung talagang namatay ako, okay lang. Pagkatapos, nung gumaling na ako, sinabi sa akin 120 days, yung nakinig ako ng video, news. Sabi ng news, isang doktor gumaling, na-COVID, fever, gaya ko. Na-COVID, August gumaling, pero October namatay. Naku, nung napalitaan ko, wala na, hindi na ako makahinga. Tapos sinabi ko rin sa sarili ko, sabi ng isip ko, hoy, doktor ka, mananampalataya ka, nangangaral ka ng salita ng Diyos, paggaling mong mag-advise, hindi mo advise sa sarili mo. Wala kang kaya, nagalit pa rin sarili ko. Hindi niyo ba alam, kahit sa psychology, minsan, tayo pa rin ang lalaban sa emotion natin. Sino pa? Ang tao na matalino, kinakausap ang sarili. Kaya minsan, may nag-birthday, wala man lang bumati sa kanya. Kaya sabi, malungkot siya, pero sabi niya, Sir, mag-peace ka, walang nakakaalam kasi ng birthday mo. Happy birthday, sir. Ganyan naman we put our own. Kaya nung nagkaroon ako ng anxiety noon, linabanan ko. Well, kung talagang patay, mamatay ka. Iba yung namatay ka na pinabayaan mo ang sarili mo. Iba yung namatay ka, ginawa mo ang lahat, and yet, mamatay ka pa rin, talagang panahon mo na yun. Wala tayong magawa doon. Sila po, yung sabi ng isang misis, kayong mga misis, mga wives,
ng mga anak ninyo na singgo, habang sila ay lasinggo, pag sinusuway ninyo sila, maglalasing pa rin sila, mas lalong mahalin niyo ang kanilang buhay. Kung anong kagustuhan nila, ibigay niyo. Maiksi lang ang buhay ng mga yan. Kailangan ba niyang sigarilyo? Ibilhan niyo. Kailangan ba niyang anak? Ibilhan niyo kasi maiksi lang ang buhay ng mga yan. Tapos nag-isip ang kanyang asawa, bakit ka nag-post ng gano'n? Ay, simple, maiksi na lang ang buhay mo. Kasi pag magpapacheck up ka na, malapit ka na mamamatay, may cancer ka na sa liver, sigurado na yan. Kasi ang lahat ng may cancer sa liver, hinahanap talaga alak. Hindi mabuhay na walang alak. Yung may cancer na rin sa bagay, hindi mo rin maiwan ang sigarilyo. Kasi yung cancer doon. Hello po? Kaya kung namatay tayo dahil sa kakulangan ng disiplina, ibang usapan. Pero kung mamatay ka, at talagang panahon ng Panginoon yan, wala tayong magagawa doon, tanggapin na natin. Hello po? Amen. Tama yung batang preacher sa palengke. Ay bago pala aalis si Ricky, hindi ba magpaalam tayo kay Regine at Rich, yung mga pulis natin? Kasi bago aalis si Ricky, pupunta mo na siya sa palengke. Mag-preach doon, may mic naman dito. Ganyan. Pwede kang subaybayan ni Daniel, pati yung bumbiro, gano'n, yung truck doon. Nandyan si police natin. Kaya, ang galing yung isang bata pa nyo, graduates ng picture, pumunta sa palengke. Alam ko nyo, meron akong alam. Ginipisan ko, ang sabi ko sa kanya, mahal ka ng Diyos. Ang sagot niya, wala pa akong panahon dyan. Ang problema, pag sabi niya, wala akong panahon, tumalikod, naglakad, binunggo ng tricycle na matay. Ay, huwag mo na kayong aalis. Makinig kayo, lahat ng tao nakinig na naman. Totoo nga naman. Hindi ako nananakot sa akin, ang buhay natin, hindi natin alam at anytime kukunin ng Panginoon yan. Kaya mas maganda yung habang may panahon ka, maglikod ka na. Sino po? Okay, medyo lumayo tayo. What will happen to your life if your heart and mind are full of worries? Ano mangyayari kung ang isip mo ay punong-puno ng worries? Una, kung ang puso mo, ang isip mo, ay punong-puno ng takot, pagdududa, siguradong mawawala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hello po? Hello? Dahil sa takot mo, nangunguna yung takot mo, nakapistolbo ito ka. Kanina pa. Kapag ang puso mo, isip mo ay punong-puno ng takot, ano mangyayari sa iyo? Mawawala talaga ang pananampalataya ng ikaw ang mag-suffer. Hindi ka makakaramdam ng ginhawa, hindi ka makakaramdam ng kapayapaan. Hello po? Sa Mark chapter 4, 40 and 41. Nagalit si Kristo. Sila pa na sa dagat. Dumating ang bagyo. Yung mga kasama niya, natakot sila sa bagyo. Ginising si Kristo. Bumangon si Kristo, pinahinto na yung bagyo, tapos nagalit. Asan ang iyong pananampalataya? Ibig sabihin, tayong mananampalataya na nawawalan ng tiwala sa Diyos, nagagalit ang Diyos. Hello po? Hello po? Amen. Totoo nga naman, kasama na nila si Kristo. At bakit sila nag-worry pa? Imbis na natakot sila, dapat nila sasabihin, huwag tayong mag-alala na dito naman ang Panginoon. Minsan, dapat yun ang isipin natin. Huwag tayong matakot, ano man yung sitwasyon na meron tayo, especially when we are in the hard times, nandiyan naman ang Panginoon, hindi ako pababayaan. Hello po? If you can see that, you cannot lose your faith. Kaya yun ang dahilan kung bakit nawawala ang pananampalataya.
Pedro ulit. Nagkaroon ng excitement. Pumunta sila sa dagat. Nakita po nila si Kristo naglalakad sa tubig. Si Pedro naman gusto niyang sundan si Kristo. Very excited. Pero nung nakita niya na may alon na darating, natakot, lumubog. Ibig sabihin, yung takot natin, yung boros natin, yon ang dahilan kung bakit lumulubog tayo sa pananampalataya. Buti na lang, kaya nga pinabayaan ni Kristo eh. Minsan, pinapabayaan tayo ng Panginoon kung wala tayong tiwala sa Kanya. Buti na lang, kay Peter, bago malunod tuluyan, sabi niya, Lord, save me. Ang ibig sabihin dito, ang istorya niyan, pinapakita, huwag tayong matakot sa paglilingkod sa Diyos, ano man yung banta, laban sa ating pananampalataya. Yung iba ayaw magpabaptize, baka magalit ang parents ko, baka magalit yung nubyo ko, baka magalit ang mga kaibigan ko. Bakit? Sila pang magliligtas sa kaluluwa mo. Hello po? May mga sitwasyon na mahirap, isang kina, ang kalaban, asawa, at mga anak, nanay, ikaw ang sisira sa ating relihiyon. Pero sabi yung nanay, hindi, ito yung katotohanan. Hindi niya ako mapipigilan. Sige, kung ipilit mo, tingnan mo, sabi ng asawa. Mga anak, pero nag-decide ay ang nanay, Lord, galit ang ating asawa, galit ang ating mga anak, pero susundin pa rin kita. Pinilit niya ang magpabaptize. Mula noon, nagalit ang asawa, mga anak, hindi siya pinakausap ng ilang buwan. Patuloy pa rin yung ina na nananalangin. Hindi maiwasan, nagkaroon ng sakit sa puso. Dahil sa walang gustong makinig sa kanya lahat, ang kanyang mga anak, asawa, galit sa kanya. Itinakbo sa hospital. Na-realize ng asawa, bakit ako galit sa aking asawa? Yung ibang mga kababaihan dyan, walang ginawa kundi mag-chismis, magsugla kung ano. Samantala yung asawa ko naging makadiyos. Anong dahilan na magalit ako? Kinausap ang mga anak. Anong dahilan na magalit tayo sa nanay niyo? Tingnan niyo ang kanyang buhay. Walang ginawa kundi pinagpipre tayo. Nagkasakit dahil sa persecution na ginawa natin. Alam niyo kung bakit nila na-realize yun? Gawain po ng Diyos yan. Hello po? Yon ang sinasabi, if there are no challenges in our ways, there will be no miracle from God. Hello po? Kaya pumunta sila sa ospital at sinabi nila, sabi ng asawa, Mama, I'm sorry sa nagawa ko. Nagsisisi ako. Sabi ng mga anak, Mami, Mama, patawarin niyo kami. Mula ngayon, punta na kami sa church. Wala pa. Hindi na kayo mag-amin. Amen. Ang ibig sabihin, may mga banta, may mga hard times, may mga problema. Pag susundin natin ang Panginoon, maraming banta sa ating buhay. Pero alam niyo ba, unahin mo ang Diyos, siya ang gagawa ng milagro. Hello po? Nag-persecute ang nanay, nagtiis, hindi natakot, dahil doon, ligtas ang kanyang buong pamilya. Tingnan po ba? Amen. This thought is a symbol of trials, temptations, and responsibilities. Christians who are afraid of responsibilities are not able to serve God 100%. Totoo po. Hindi lang yung takot ang problema sa mga Kristiyano, responsibility. Bakit sa ibang bagay, kayang-kaya natin? Bakit pagdating sa church, paglilingkod para sa Diyos, hindi natin kaya? Hindi natin kayang religyohan. Tama ang sinabi ng isang preacher. I'm not talking about those people who are in the government
who are beyond control. Pag sinabing beyond their control, ibig sabihin, halimbawa, mga DNT, mga polis, sa gobyerno, sundalo, nurse, pag duty mo, wala tayong magawa dyan. Pero nag-absent ka lang, under your control, ibig sabihin, talagang hindi mo pinapriority ang Diyos. Hello po? Pag pinapriority mo ang Diyos, pag nilingkod sa Diyos, gumagawa ka ng paraan. Going to church is not optional. It is priority. Hello po? Punta na lang ako ng church kung may time ako. Hindi. Priority mo yan. Ginagawan mo ng paraan yan. Dahil walang pinakamalaking responsibility sa mundong ito, kundi yung paglilingkod sa Diyos. Ang trabaho binigay ng Diyos yan. Hindi yan ang dahilan, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Hello po? Amen. Sa mga doctors, mga police, mga nurses, public school, kaya sa government, naunawaan natin yan. Yung mga nasa abroad, naunawaan natin. Minsan, gusto ko rin na yung mga nasa abroad, maghanap sila ng church na pupuntahan. Pero minsan, may danger din. May mga members sa abroad, dahil may church doon pumunta, nakalimutan nila ang church. Kaya okay lang yung live. Yung ginagawa ni Brother Ben, okay na yun. Naunawaan ng Diyos yan. Nakalive ka, nakakunik sa church. Kasi yung pumunta ka nga ng church, ang problema, nababago yung prinsipyo pananampalataya mo, nakalimutan ng church. Hello pa? Okay, so worries, fears, and doubts will make you weak and not be able to stand firm in your faith. You cannot fight discouragement and temptations. Dahil sa pagtutuda, dahil sa worries, hindi mo kayang tumayo, hindi mo kayang ipaglaban ang iyong pananampalataya. Yun ang mangyayari kung yung isip mo at puso mo ay punong-puno ng worries. Anong sabi ng Ephesians? Wavering means no direction and you are not able to fight for your faith. You are easy to be tempted and deceived easily. Ano ba yan? Parang you are easy to be tempted and deceived easily. Yan po, pag wala tayong stand, direksyon sa buhay, lalo na ngayon, maraming lumalabas na pananampalataya, hindi lahat po ng uri ng baptist ay totoo. Maraming mga gumagamit ng salitang baptist. Hindi nyo ba alam, pati Catholic sa Tabac ginamit ang John the Baptist. Dahil nga sa debate, halimbawa sa Tuligaraw, ang mga group ni Soriano, ang dating daan. Sa Acts 20:28, ginagamit nila yun na sila lang daw ang binili ng Diyos. Dahil ang pangalan ng kanilang church ay Church of God. At plus mga Acts 20:28. Ano sabi dyan? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost had made you overseer, to feed the church of God which He had purchased with His own blood. Ang binili daw ni Kristo ay yung Church of God, hindi Baptist. Kawawa yung pastor ng Baptist. Hindi man lang nilipid-isa. Pag ako ang nandun, nasanay tayo sa debate, at yun din naman ang sinasabi ko sa kanila, pag hindi ka papasok sa iglesia, hindi ka masay. Dahil ang itinayo ni Kristo ay iglesia lang, hindi Baptist. Punta tayo ng history at logic. Kailan, o kaya, nung naisulat ito, unahin natin ito, nung isinulat yung Acts 20:28, wala pa si Eli Soriano.
Wala pa yung dating daan. Hello po. Noong naisulat ito, wala pa ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay 1914 lang sa Pilipinas. Anong uri ng church ang tinutukoy ni Apostle Paul? Wala pa ang Catholic noon. Ang Catholic, itinayo sa Roma. Nag-start sa Roma. Pero anong church ang tinutukoy dyan? Sino ang nag-baptize kay Cristo? Si John the Baptist. Sino ang nag-start ng church? Si John the Baptist. Sino ang nagtayo ng church? Si Cristo. Kaya nagkaroon ng temple of John the Baptist and Jesus Christ. John the Baptist started the material and Jesus Christ did. Pero po, so kaya ang tinutukoy dyan na Church of God ay yung mga Baptist churches na totoo. Kaya sa ngayon, marami ng mga logic na minsan malito ka kung hindi tayo interesado mag-aral sa salita ng Panginoon, lalo na sa ating turo. Kaya nung isinulat yan, ang tinutukoy dyan, church na hindi yung itinayo ni Eli Soriano, hindi yung itinayo ni Felix Manalo, kundi ang church na itinayo ni Cristo na in-start ni John the Baptist. Ang salitang Baptist, halimbawa ngayon, may mga Baptist din na hindi maniniwala at pinagdidibatihan ito. Na si Cristo, may mga logic kasi ng mga Bible bag, Jesus Christ was a Baptist. Yung iba against. Kasi, kung sinabi natin na si Cristo ay Baptist, mas mataas si John the Baptist kaysa kay Cristo. Pero hindi. Ang salitang Baptist ay hindi po family name ni John the Baptist. Hello po? Pag may blackboard sana dito, isusulat natin. John D.H.A. Baptist. Kapag article na D, hindi family name. Pero kapag D.A., ibig sabihin yung Baptist family name. D. Pedro, D. La Rosa, na pa, D. Guzman, D. Baptist. Mga pangalan yan. Meron bang D-Agay? Wala. Okay. So, ibig sabihin, yung salitang Baptist, hindi family name ni John, yun yung trabaho na ibinigay ng Diyos. Kapag ikaw ay nag-baptize, baptist ka. At kung ikaw ay nagbabaptize, baptist ka. Hello po? Hello? Siyempre, pag history at church ang pinag-usapan, nangunguna pa rin yung church. Na in-start ni John the Baptist, na itinayo ni Cristo. Kaya kailangan po yung pag-aaral natin mabuti para kaya natin tayuan ating pananampalataya. Nakarinig ka lang ng preaching. Yung mga nagpipreach, yung mga pastor at tithes, nagpapayaman lang ang mga yan at iktapot na kaagad. Hindi mo ba alam na ang tithes ay nasa Biblia? Hello po. Eh di mayaman na sana ako. Mayaman sana lahat ng mga pastors. Nasa Biblia yun. Pag binigyan mo yung tithes mo, dahil pag-aari ng Diyos yan, at huwag mo nang pakialam kung saan pupunta, bahala ang church. Yun po. Kaya, marami kasing maraming nangangaral ngayon, kunyari ina-attack din nila yung tithes para makuha nila ang mga members. Pero, kunyari against sila sa tithes, pero tignan mo yung amount ng contribution nila, nakakatakot. Si Eli Soriano, ina-attack ang tithes. I want to kunitag ko yung record. Sabi niya, milyon-milyon ang pinabayaran natin sa television. Kaya dapat sanang member, i-divide natin yung milyon-milyon. Tingnan ninyo, nakakatakot. Samantala, ang tinuturo natin, ang pagbibigyan ng tithes ay galing sa puso. Kung ayaw mong maniwala at ayaw mong ibigay, huwag mo nang ibigay. Ang tithes ay para laban doon sa naniniwala sa Diyos, masaya na magbigay para ma-bless sila. Yun po.
Minsan ang giving na sa puso yan. May mga tao talaga ni gracious. Si Abby, yung aking apo, pag maraming binili ng kanyang papa, kanyang mami, na hindi sa bahay, pag nandito pa yung mga bata, kukuha sa bahay, kunin niya lahat yung hindi, ibigay lahat sa mga bata. Gracious kasi. Kapag gracious ang puso ng tao, hindi mahirap turuan sa pagbibigay, lalo na kung may tiwala siya sa Diyos. Kaya ang mga tao ayaw nagbibigay, una, hindi gracious, o kaya ang tawag natin greedy. Pangalawa, wala sa tiwala sa Diyos. Tungkol po sa pagdududa, ito mangyayari. Sa James chapter 1 verse 8, meaning you cannot grow spiritually, you cannot go forward, you become stagnant, and you will never be successful Christian. A double-minded man is unstable in all his ways. Ang ibig sabihin nito, pag inisip mo ang maglingkod, diretso. Double-minded, nagdududa ka. O kaya wala kang priorities. Hello po? Ayaw ko ng Diyos ang pagdududa at unbelief. Yun ang totoo. Unbelief is considered as an evil thing. Hebrew 3:1. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Dahil nga sa unbelief, nagdududa ka, hindi mo magagawa ang responsibility mo sa Diyos. Ayaw ng Diyos ang unbelief. Pag sinabi niya na ibigay mo ang tithes mo, bubuksan niya ang bintana ng langit at i-bless ka, huwag mong pagdudahan. Ano po? Doubts and little faith cannot please God. Halimbawa, kayong mga magulang. Kayong mga magulang, kapag ang anak ninyo, lalo na ngayon, lahat ng magulang gustong-gusto, lahat ng mga anak nila with high honor. Pag walang high honor, malungkot sila. No po? Pero alam po nyo, sa psychology of education, may mga bata na kinder, unod. Grade 6, sa elementary, bababa. Sa high school, mababa. Pagdating ng college, kumlauti. Kasi depende sa brain yan. Kaya huwag tayong magalit. Kaya minsan maraming batang nasasaktan. Bobo ka talaga. Tingnan mo yung kapatid mo, may high honor, ikaw wala. Huwag naman, wala tayong nagawa yun ang kaya ng upat. Maliban lang kung bulakbol, maliban lang kung hindi nag-aaral dahil sa kasisipot, pagalitan mo. Pero nag-aaral naman at hanggang ganun lang, wala tayong magawa. Si Abby, yung aking apo, first na apo, may-ari ng school. Siyempre dapat sana siya ang with high honor dito. Pero hindi. Kung sino ang bata na dapat bigyan ng honor, dapat siya ang bigyan. Ang problems namin sa academy, yung mga may high honor, sila pang makumplin ng kumplin. Pero walang kasalanan yung bata, kahit makumplin ng magulang mo, bigyan mo ng honor. Kasi mga bata yan, kasalanan sa Diyos na hindi natin mahalin ng mga bata. Siyempre, natantayo ko na dating original na nagtuturo ng kinder, nursery. Walang man lang siya nagawa sa kanyang apo. Yung kanyang apo, may inferiority, conflicts. Tinuturoan sa bahay, ang galing mag-English, ang galing magbasa. Pagdating sa recitation, kaganyan, iiyak pa. Ano ba gawin mo? Bata pa na naman yun. Kaya sabi ko, wala tayong magawa. Yun ang kala ng kalimutan.
Hindi dahil doon, magaling tayo sa Kanya. Kaya sabi ng magulat, mula ngayon, bawasan kong allowance mo. Yung ate mo, siya ang dublihin kong allowance. Ikaw, dahil sa kabubuhan mo, wag naman. Ay kung gumagawa ng masama, pagalitan. Pero kung dahil naman sa ano, kaya mo yan, anak, babawi ka, ganyan. Pero po, maraming mga batang kawawa, umiiyak. Babawi ka, kaya sabi namin sa amin ako, paglaki na yan, magiging isabi niya, pag mawala yung inferiority complex. Sa paano, pinanganak yan sa COVID, hindi na-expose ang loob, isang taon bawal lumabas. Kaya yung isa, ang ginawa ng mami, dinala dito, yung isa nakaganyan, hindi alam ano nangyayari. Ganon. Pero at least, matapang siya. Pero yung talagang kaya. Ngayon, kapag yung anak mo, biglang naging honor dahil di mo in-expect, kahit hindi hihingi yan, bibigyan mo. Kaya yung aking ako, umawit dito sa pulpito, behold, behold, I'll stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold. Tapos ang ganda pa yung boses. Kaya sabi ko, naku, may 500 ka sa akin. Dalawang beses umawit, may 1,000 na siya. Ganyan ang Diyos. Pag masaya ang Diyos sa atin, walang dahilan na hindi niya ibibigay ang mga blessing. Ay paano masaya ang Diyos sa atin, nagdududa tayo sa Kanya. Hello po. Pleasing God is one of the most important attitude. Hebrew 11:6. Anong sinabi diyan? Hebrew 11:6. But without faith, it is impossible to please God. Hello po. Panay pagdududa sa Diyos. Hindi siya maging masaya. Yung Ilocano, hindi Ilocano, haan niya, maayayo. Nung maayayo ng Diyos, maragsakan, i-bless na ka. Sabi ng isang tagapakinig natin, Dok, apay kumamat lusag paminsan man nga at Ilocano ka, i-teaching mo. Maawa at Tagalog ng kagitwalaan. Masapol ti iwasan ti panagdanag, panagduda, ng Ilocano na. Masapol ti panag at iwasan ti panagduwa-duwa, masapol ti panagtalag. Yan, tama yun. Hello po? Kasi ayaw ng Diyos yung pinagtududahan natin siya. Kaya mo hindi ginagawa ang responsibility mo dahil pinagtududahan mo siya. Fear and dismay are against God's command. That is why He said, have not I commanded thee. Diyan na naman, nagalit. Tingnan niyo yung format ng sentence. Hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong matakot? Halimbawa, coach ka ng basketball. I-drive mo yun, paganyan ka. Hindi, nakakatakot. Ang laki yung gwardiya ko. Magagalitan ka ng coach. Hello po? Hello? Nasubukan natin na nagkikipaglaro dito sa baba. Subukan mo nga maglaro ng basketball sa bundok. Doon, dahil nung una, wala pang television. Ang naririnig lang ng mga tao noon sa video, Santi Paul, ganyan, naririnig nila. Offensive foul, hindi nila alam kung ano yung offensive foul, personal foul. Ano pa? Hindi nila alam yung deliberate foul. Ang deliberate foul, gagawa ka ng paraan para mabandak yung nagdadala ng bola. Offensive foul, sinadya mo. Personal foul,
Maaaring hindi ka nagkamali. Ay nagkamali ka, pero hindi yan offensive. So sa basketball, may mga rules talaga. Kaya doon sa bundok, kahit binangga ka, foul ka ha. Binanggo mo ako. Basod mo, nagkapsot ka ganun. Okay, so kung ikaw ay faithful at totoong mananampalataya, kailangan meron kang spirit of power. Walang takot, walang pagdududa, sundin mo ang salita ng Diyos. Hello po? Meron kang nakita dyan nakaupo. Bigyan ko nga ito ng cracks. Huwag kang mahiya. Ay, kahit na pupunitin ngayon, at least you did your job. Hello po? Nasubukan mo ba ang nagbigay ng tracts, iba? Nasubukan mo ba ang nag-witness? Nasubukan mo ba ang nag-invite? Maniwala man sila sa inyo o hindi, at least you did your job. Hello po? Si Dr. Garza, kaibigan din natin, nung panahon na medyo nang hihina, sinasabi kay Joseph, sabihin mo kay Dr. Garza, mamasyal ako. 3 pieces. Siyempre, mag-ethics naman kasi hindi natin pipilitin kung kaya niya. Sabihin mo, gusto ko pa sila. Ay hindi, sabihin mo kay Dr. tayo ko, busy siya, marami sa ibang trabaho. Huwag na lang. Manalangin mo lang ako, ipag-pray na lang ako. Hindi, gusto ka daw makausap. Hindi, busy siya. Wag. So at least, I did my job. Hello po? Dr. Laurie Towns is my friend. No, kinagat ako ng aso, ay pusa. Walang ano dyan, napunta ako doon. Naku, 30 minutes. Napabayaan ng mga pasyente. Nagkukwentuhan kami. Hanggang sa akin. Wala, totoo nga naman eh. Wala ka man nakukuha sa big na yan. Wala ka ba anong vitamins yan? Tapos binulungan ko. Ay baka naman dahil nasa civil diabetes ka. Kaya bawal yung baboy. Ngunit at least ang mga ito, mga doctors, kaya nakausap din. Sabi ko ito, kaadaman tayo mo, pamasarap ako. Well, sobra na busy. Duty after regional, duty after ito. But at least, I invited them, I did my job. Hello po? Kasi kung iniisip mo, pag mag-witness ka, baka pagtawanan ka, pagalitan ka, huwag mo na isipin yun. Meron ka dapat, ano tawag sa Tagalog? Power na fear. Paano Tagalog yan? May lakas. Kasi pag sinabi mong power kasi, marami ibig sabihin ng power sa English. Power. Meron tayong sinasabing active force. Minsan, power, sinasabi ng Biblia, authority. Ano bang kaya ng traffic enforcer? Traffic enforcer, tumayo. Andyan yung truck na laki-laki, ginanon mo, hihinto. Ano yan? Force ba yun? Magic ba yun? O authority? Authority yan. Dapat, ang unang ginagawa kasi ng Diablo, kung alam niyang mag-witness ka, binibigyan ka ng takot. Gamitin mo yung authority mo. Walang kapangyarihan ng Diablo para pigilin ka. Hello po? The only way to survive and to become victorious over anxieties, worries, fears, to cast all your fears upon God. Matuto po tayo. Nandiyan ang Diyos, hindi ako pababayaan. Siguro sa lahat ng sakit, mahirap yung naranasan ko sa COVID. Hindi ko alam kung mainit, hindi ko alam kung malamig, halos lahat ng katawan, basta walang, hindi mo, parang ang hirap, ayaw maulit. Lahat ng sakit na naranasan ko, yung pagka-COVID, pinakamahirap. Kaya sabi ko kayo na, uli ka na muna. Maghintay na lang ako sa langit. Pero nagpapasalamat ako sa anak na ito. Hindi ko kaya. Pag umalis ako at namamatay kayo habang buhay ko, ano yun?
may tulong ang Panginoon. Kayo ang aking pangalawang tatay, tatay ko sa pananampalataya. At isang uno ang paglilingkod ko sa halagan ng Diyos. Lagi kong hindi nakakalimutan niya. Kaya kapag may mga time medyo matigas sa ulo nito at pinapagalitan ko, naiisip ko yung ginawa sa akin. Kaya para ba yung sinasabi, galing ka ng galing, iniwan sa anak kita sa ospital. Pag sasabihin niya, iba talaga yung nagawa tayo sa Diyos. Amen? Amen. What will happen? Doon naman tayo sa what will happen to the people who are thinking only about wealth and money? Kristiyano ka na, pero wala kang vision. Tanong sa mga Kristiyano, matapos ni ikaw ay sumampalataya sa Diyos, matapos ni ikaw ay iligtas ng Diyos, ano ang nasa isip? Sino kaya tanongin natin dito? Si Isip. Anong nasa isip ko? Anong alam mo ikaw tumanggap sa Panginoon? Sige nga, ang pamisan-minsan pa rin masyadong formal. Anong isip ni Madam Desiree nung siya ay tumanggap sa Panginoon? Siyempre po, gusto ko makapaglingkod at makapag-akay ng kaluluwa para maranasan din nila yung meron ako na binigay ng Diyos. Palakpakan natin. Si Camille, estudyante. Nung estudyante ka, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, alam mo ligtas ka, ano nasa isip mo? So, makapag-invite din po ng other students kaya ko to know more about the truth po. Okay, palakpakan natin. Ang in-expect ko na tanong, mag-aral muna ako. Pag matapos na, saka ako maglingkod. Hindi naman. Kahit nag-aaral ka, kahit estudyante ka, pwede ka pa rin maglingkod sa Diyos. Hello po. Si Gorio, tanongin natin. Nung ikaw ay naligtas, ano mo sa isip mo? Masaya. Wala na. Si Sir Daniel naman, ano ang sa isip ni si Daniel, naging nurse, pagkatapos naging pastor. Ngayon, iniwan ng ministry na sa BNP. Ano kaya iniisip ni Daniel ngayon? Naglahanap po ka siya. Palipas na. Si Brother Ben, nag-abroad. Anong iniisip mo? Bakit ka nag-abroad? Pananampalataya makatulong sa church. Wow. Amen. Palakpakan natin. Ang tao na totoong ligtas, ang tao na totoong mananampalataya, nasa isip mo na yung paglilingkod sa Diyos. Isipin natin, huwag tayong magbanal-banalan. Sino ang ayaw sa pera? Kahit pastor yan. Halimbawa, si Jeremy, nagpapastor na. Sabihin mo, ang pera, yun ang dahilan kung bakit nagkakasal ang tao. Ibig sabihin ba ayaw niya sa pera? Well, huwag tayo magbanal-banalan. Lahat tayo nangangailangan ng pera. Kailangan ko rin ng pera. Pag may pera ako, gusto ko 3 stories na building. Church and school. Yung nandyan, pang-elementary. Yung high school na sa taas. At kung meron pang dagdag sa college sa taas. Yun naman ang pinapangarap natin. Pero po, hindi ko gaano pinaproblema aking mga anak dahil stable ng kanilang buhay. Wala na akong inisip kundi makapaglingkod sa Diyos. At kung may pera din ako, lahat ng mga pastors, matulungan ko para makapag-focus sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo kung bakit natin sinusuportahan ng mga missionaries? Para meron silang time na mangalap ng kaliwa. Ang problema lang, may mga missionaries po tayo na minsan, magagalit ako. Saan nagpunta ang papa mo?
Ay, bakit ano ba ginagawa ng papa mo? Sabi ko sa kanya, lagi na lang kayo kinukulang ganito, ganito. Hindi ba marunong mag-sideline? Ako, no, nag-i-start kami sa Rosario, nag-sideline. Gumawa ng paraan. Kasi may sakit si papa. Saan nagpunta ang papa mo? Kausapin ko. Nag-basketball po. Wow, mabigat kaya ang basketball. Pag nag-basketball, malusog. Pagtrabaho, hindi. Ganun pa man, gusto natin na magtulungan sila para instead na nagsa-sideline, may time sila na mangalap ng kaluluwa. Hello po? Ngayon, kung ang mananampalataya panay kayamanan, panay pera, kaya si Daniel, iniwan ang preaching na trabaho, iniwan ang pagpapasto. Ngayon may trabaho na siya. Hindi lang tithes, hindi lang first fruit. Wow, magbigay ako ng commitment ko. Kaya ako pinili ang financial ministry. Pag ang pinili mo full-time, si Jeremy, ang pinili niya full-time, siya ang tutulungan. Pero kapag sabi ni Jeremy, hindi, magtrabaho na lang ako, susuport ako sa mga pastor. Financial ministry. At lahat po ng mga kaluluwa na nakalap, nakikinabang tayo doon kasi tayo ang nag-support. Hello po? Hindi masama ang pera. Sino bang magsabi na ayaw sa pera? Kaya nga lamang, kung panay pera, kaya manang sa isip, wala ka ng panahon na maglingkod sa Diyos. Hindi mo na magagawa ang responsibility mo sa Diyos. Hello po? Amen. Sabi ng isang preacher, kung ano ang laman ng utak mo, at kung ano yung position mo, yung ang laman ng utak mo, sabi niya, kung meron kang sakit, tumawa lang ako nung narinig ko yun. Kung meron kang sakit, saan ka pupunta? Sa engineer? Kung pupunta ka sa engineer, panay drawing, panay plano, at ibibigay sa iyo. Kung masakit ka, siyempre sa doktor ka pupunta. Hello po? Hello? Pag may problema ka spiritual, saan ka pupunta? Sa doktor? Medical? Doktor, bakit nawawala ang pananampalataya ko? May gamot ba? Magpapalakas ng pananampalataya. Wala. Sa alagad ng Diyos ka pupunta. Sa mananampalataya ka pupunta. Hello po? Ano mangyayari sa mga tao kung panay lamang pera at kayamanan ang nasa isip? Ano kaya sinasabi ng Mark 8:36-37? Tingnan nga natin. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Si Elvis Presley, isang universal sikat na singer. Naging sikat yan. Buong mundo. Maraming gumagaya ng kanyang boses. Kaya yung iba, magkamit din sila ng kagaya ni Elvis, tapos pa ganun-ganun din. Pero nung nagkaroon siya ng sakit na kanser, doon niya naisip. Doon niya naisip, ang sabi na, I wasted my time. Instead, I used the talents that the Lord has given me. Kaya mula noon, ang kanyang staff ay mga agents. Biglang meron siyang concert. Tapos isinisingit niya ang religious. I will not go that I will not sing the gospel song. Kaya nung umawit sa ng Amazing Grace, sumikat ang awit na Amazing Grace. Inawit niya ang Wisdom Year, sumikat. Where no one stands alone. Lahat ng mga ito, sumikat ang mga awit nito. Kaya sabi niya, habang may time pa ako, maglingkod ako sa Diyos. Dahil ang kayamanan na meron ako, iiwan ko rin. Pero po, kaya pinakamaganda pa rin sa lahat ng tao
Huwag lang yung panay pera, material success, kayamanan ng isipin. Dahil sa ayaw at gusto natin, iiwan din natin ang mundo ito. Si Bill Gates, sobrang mayaman. Pero nakakatakot. Satanism siya. O kaya atheist, I should say. Kaya tama yung sabi ni Elvis Presley sa album, like a king. I believe like a king. I believe in a palace tall. Naging sila. Hello po! Anong sabi dito? Mark 36:37. Anong pwede natin ipalit? Mayaman ka nga, pero mamatay ka rin. Isang mayaman sa Biblia sa Luke chapter 16. Pumunta ang mahirap, si Lazaro na may pananampalataya, humihingi ng tulong. Pinabayaan ng mayaman. Ang sabi ng Biblia, yung beggar, Lazaro, namatay. Kinuha ng mga angel, dinala sa paraiso. Namatay yung mayaman, dinala sa impyerno. Doon humingi siya. Noong nakita niya hirap na hirap siya, hindi siya nasanay ng hirap. Ang mayaman ay hindi nasanay ng hirap. Lahat-lahat meron. Aircon, palas, mansion ang bahay, kaya castle. Hindi nasanay ng hirap yan. Biglang na sa impyerno. Sabi na, Lord, Abraham, pwede ba tulong? Utusan mo si Lazaro, punta dito. Sobrang hirap na ako. Ang sabi ni Abraham, hindi na pwede. Ikaw, you wasted your time on earth. Lahat meron ka. Si Lazaro naghirap. Dapat lang na si Lazaro magkaroon ng maginhawang buhay. Ikaw naman, maghirap ka. At bukod dyan, yung manggagaling dyan, hindi pwedeng mag-transfer dito. Kaya ibig sabihin ang salita ng Diyos, ang kaligtasan habang buhay ka, dapat isave mo na ang sarili. Safety ka na, secure ka na. Kung saan yung pangalan mo at mamatay ka, doon ka pupunta. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at nagkapagligtas mo, totoong naging anak ka ng Diyos. Lalo na kung nagpabaptize ka na, ang iyong pangalan isusulat sa aklat ng buhay, sisilyohan doon. Pag namatay ka, doon ka. Pero kapag hindi ka pa tumanggap, ang pangalan mo sa impyerno. Kaya yung mayaman nandoon, sobrang lungkot si mayaman. Pero alam niyo ba, na minsan ang mga tao, pinag-pray natin yung mga patay. Pero hindi natin alam, si mayaman na nasa impyerno siya, inisip niya ang kanyang kapatid. Father Abraham, pwede po ba? Kung hindi siya pwedeng pupunta dito, pwede ba utusan niyo si Lazaro pupunta sa aking family? May mga kapatid pa ako. Baka naman sila susunod dito. Pero ang sabi ni Abraham, hindi pwede ang kaluluwa na galing dito na pupunta doon. Hindi rin sila maniniwala. Andyan ang mga propeta, andyan ang nangangaral. Pag ayaw nila sumampalataya, susunod sila dyan. Huwag po kayong maniniwala sa isang tao na nagsasalita in behalf of His words. Hindi po, hindi totoo na ang kaluluwa, kaya sa ng patay, lagyan mo ng pagkain, nandyan kakain ng mga bata kami sa kampusan. Ang daming pagkain. Kami na kumakain. Bakit? Kakain pa yung kaluluwa ng pagkain? Punta kayo dyan. Minsan punta kami dyan. Yung tabi ni Sunshine, meron pang beer. Kasi yung namatay, gusto ang beer. Pagbihira ang tradisyon ng tao. Kaya kapag ikaw ay nahulog sa impyerno, wala na. No fire exit. Hindi masama ang pera kung gamitin natin ng tama. Anong sabi ni Ezekiel? Ezekiel said, "Wealth cannot save people from the wrath of God." Hindi po nakakaligtas ang pera. Hindi natin pwedeng suhulan ang Diyos.
Hindi natin pwedeng bayaran ang ating kaligtasan. Kung nagbibigay man tayo ng pera sa church, yan ay para sa ministry. Ang nagligtas sa atin yung ating pananampalataya kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Hello po. Many Christians fall into temptations and a trap because of the love of money. Doon na tayo. Ano ang pagkakaiba doon sa money is evil and the love for money is evil? Siyempre, sa atin, technically, hindi masama ang pera. Ang masama nga lamang yung interest mo sa pera. Ang pera mo 100,000, ang tithes mo 10,000. Sabihin mo, sayang yung 10,000 dahil doon hindi mo binigay. Kaya dapat ibigay mo dahil pera ng Diyos yan. Hello po? Ang sweldo mo 5,000. Ang tithes niya 500. Pero sayang po, lang pa nga yung ano, wag mo na lang ibigay. Dahil sa desire mo. Ang pera mo 10,000. Ang tithes mo 1,000. Dahil sa interest mo sa pera, hindi mo nabinigay. Hindi lang yan. Linggo ngayon, sayang ang kikitahin ko. Magbiyahe na lang ako, sabi ng mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga nagtitsinda. Bago mo nang isara yung store ko, sayang ang pera. Dahil lang sa desire natin, hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos. Maraming mga pastors na nag-resign dahil sa hirap ng buhay. Sa Amerika ngayon, pinoproblema. Many churches are vacants. Kaya minsan, nag-apply ako, katuwaan lang. Am I worthy to be your pastor? I'm a Filipino, but I'm graduated from Salt Lake, USA. Nako, marami. Kaya lang, pag inisip ko, alam ko, hindi rin sasama sa misis. Then, ang vision niya is talaga dito. Gusto ko doon, magandang magpastor doon. Peace ang buhay. Kasa dito. Pero, hindi ko inuna yung pera. Ang inuna ko yung pagdilingkod sa Diyos. Hello po? Amen. Minsan ang mga tao, walang time na maglingkod sa Diyos dahil sa kayamanan. Walang inisip ng mga tao, paano kaya yumaman, paano kaya maging successful sa buhay ganito. Hindi man lang nila inisip, pag Kristiyano ka, paano kaya ako makapaglingkod sa Diyos? What can I do to serve you? Paano kaya ako makatulong sa ministry? Wala na eh. Pati pag-attend ng church, wala na. Dahil kasi walang laman ng isip mo kundi pera, kayamanan. Hindi masama ang kumita ng pera. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang mag-aral. Hindi masama yung lahat ng time mo ubusin mo sa pag-aaral. Pero bigyan mo ang time para ng Panginoon. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang yumaman. Pag yumaman ka, mas marami kang magawa. Pero minsan ang mga tao baliktad. Kung kailan sila yumaman, nawala na yung kanilang vision para sa ministry. May isang nagtama ko sa atin pagpunta ako ng Amerika. Gusto kong mag-donate ng minibus gagamitin sa ministry. Pero napunta sa Amerika. Kilala ko ito taga Ilocos. Ako, napunta sa Amerika na kapagtrabaho, ang unang inisip, four-story na bahay. Asan yung vision? Wala na. Pero kapag ang Kristiyano ang iniisip mo, yung maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng success na ibinigay sa iyo, inuuna mo at inuuna yun para sa church. Hello po? Hindi ka na mawalan ng oras. Lahat ng kayamanan meron ka. Pero ang bagsak mo sa impyerno, anong mangyari sa iyo? Minsan, ingit na ingit po tayo. Minsan, hindi ko maiwasan, nagtikinig ako sa Senate hearing tungkol sa budget, lalo na sa HUD. Ang daming pera ng gobyerno, saan napupunta yung mga gamot?
kung ano-ano yung mga accusation na nangyayari, ang mga DSWD na dapat ibigay sa mahihirap. Hinahati lang yung budget sa kanila na sila umiinom ng mga vitamins imbis na mahihirap. Yung kalsada, imbis na maganda yung kalsada, ay papaano? 100 million, ang ginamit lang 50 million. Kaya yung kalsada hindi maganda. Well, ang ibig kong sabihin dito, huwag natin tularan ang mga ito. Hello po, bilang anak ng Diyos, mabuhay tayo na faithful at honest. Hindi masama ang kayamanan, hindi masama ang pera. Ngunit huwag natin kalilimutan, gamitin natin ang mga yan para makapaglingkod tayo sa Diyos. Hindi panay trabaho, hindi panay pera, hindi masama. Ang mga young people, walang tayo sa practice, sa pag-aaral, sa trabaho lang. Ano mangyayari? Hindi ba gusto ng Diyos sana ang mga young people gaya noon very active? Mga young people, mga estudyante, mga empleyado, professional o maawit sa harap. Hindi ba masaya ang Diyos kung gano'n? Hello po? Mga adults natin, sana pag makita ng Diyos na active din tayo sa fellowship, i-bless din tayo ng Panginoon. Love of money is considered evil or sin. Destroys our faith, leading us away from our commitment to God's ministry. Proverbs 15:27, tingnan na natin. He that is greedy of gain troubleth his own house, but he that hateth gives salvation. Hindi ibig sabihin ng Proverbs yan. Kung ang panay-isip natin ay pera, kayamanan, ano mangyayari? Observe the attitude of gracious and greedy people according to King Solomon. Anong sabi ni Solomon nung pagkakaiba? Proverbs 21:26. He coveted greedily all the day long, but he that righteous giveth and is spared not. Ang taong greedy sa kayamanan, lahat ng kapanahon, kalakasan, gagamitin niya sa paghahanap buhay o kayamanan. Ngunit ang taong matuwid ang pananampalataya, bibigyan at bibigyan niya ng pagkakataon ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. The love of money is also greediness. Alam niyo ba ang greediness? Kukunin mo yung hindi sa'yo. Ang 10% ng ating income, pag-aari ng Diyos yan. Ibinigay mo man o hindi, pag-aari ka rin ng Diyos yan. Because of the love of money and greediness, even Christians don't even realize that their success is through God's grace. Dahil lang sa greediness, ano ba yung Tagalog ng greediness kasi? Ha? Kasaktiman. Dahil sa kasaktiman, na hindi natin ma-realize na ang lahat na meron tayo na success galing sa Diyos. Tingnan nga natin, 2 Chronicles 3:5. Not that we are sufficient of ourselves to take anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Kaya ang taong faithful, ang taong honest, Lord, salamat sa kalusugan. Natural lamang na gamitin ko ang sarili ko na maglingkod sa iyo. Salamat sa blessing, salamat sa success. Gamitin ko ang ating pera na pag-support sa ministry. Ano po? Dahil the more na ginagawa mo yan, the more na i-bless ka ng Panginoon. Jesus wants the greedy Christian. Don't be greedy to God because He is gracious to us. Luke 12:15. And He said unto them, take heed and beware of covetousness,
For a man's life consisted not in the abundance of the thing which he possesses. Wala ang mga ito kung hindi dahil sa Diyos. When God gave you the power to make wealth, behind it, there is a covenant or agreement. Dito, nakikita natin sa versikulo ito na kapag ikaw ay pinayaman ng Diyos, kapag ikaw ay binigyan ng Diyos ng trabaho, meron kang responsibility at merong agreement. God will use you and your wealth to support His ministry. Tingnan nga natin, Deuteronomy 8:18. Hindi dahil binigyan ka ng Diyos ng trabaho, ayos, amen, hanggang ganun na, hindi. May purpose ang Panginoon kung bakit ka ginawang successful. Hello po? But God shall remember the Lord, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that gave him this power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Hello po? Naku, ano ba ibig kong sabihin? Kaya tayo ginawang successful ng Diyos. Kaya tayo ginawang malusog. May purpose siya para makapaglingkod. Nagpapasalamat po ako. During graduation, maraming mga pastors at sabi nila, Dok, pwede bang i-start mo ulit yung klase natin ng master's degree? Ilang taon na po ba kayo? Sige, hindi na po ako. Tapos sabi nila, wow! O, pag mo ako tingnan pababa, sabi nila, pati paglakad nyo, okay pa rin kayo, para kayong 40. Oo na. Alam ko na binigyan ako ng Diyos ng kalusugan para makapaglingkod pa. Kaya sabi nila, Dok, talagang blessed na blessed kami sa iyong buhay. Maraming mga tao din, 60 years old na na, hindi na ganun makalakad. Kaya ka malusog, may purpose ang Panginoon. Kaya successful ka sa buhay, may purpose ang Panginoon. Maliban lang sa mga tao, walang pananampalataya, of course, hindi nila alam ito. Pero ang totoo, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para kumita dahil gagamitin ka niya. Hello po? Pakiulit pa nga yung versikulo. Ay, wag na. When God gave you the power to make wealth, behind it, there is a covenant or agreement. What is that covenant? God will use you and your wealth to support His ministry. Hello po? God wants us to become more spiritual, faithful, and stronger. That is why He is pleading us to set our mind above, not only on earth. Gusto ng Diyos na tayo ay maging matibay, maging matatag, maging malakas, maging faithful. Kaya nga po, hindi pa na trabaho, material ang laman ng ating isip. Isipin din natin kung paano tayo makapaglingkod sa Diyos. Hello po? Isipin natin na lahat na binibigay, ginagawa natin, investment po yan sa langit. Colossians 3 to, tingnan natin. Set your attention on the things above, not on things on the earth. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Ano ibig sabihin? Pag meron ka ng kayamanan at kompleto na, hindi masama yung magpayaman ka ng magpayaman. Kaya nga sinasabi, the more that God makes you successful, do not raise the standard of your living, but raise the standard of your giving and your spiritual living. Hello po? Itaas natin yung spirituality natin.
All the things we give for the ministries and investment in heaven, all effort, sacrifices, services, and labor we give for God shall be rewarded in heaven. The Bible says that we should have the same mindset, which is also in Christ Jesus. If we do, we can do greater things. For the ministry of God will bless us. Sandali. If we do, we can do greater things for the ministry and God will bless us. Hello po. Amen. Ginawa natin conclusion yung ating main text. Si Kristo noon, isang Diyos. Isipin natin. Si Kristo, isang Diyos. Ang ganda ng kanyang buhay. Ang ganda ng kanyang trono. Pero nung inutusan siya ng kanyang anak, na iligtas ang mundo, sa kanya naging uno ang paglilingkod sa kaligtasan ng mga tao. Sila po, isinakripisyo ang pagka-Diyos. Anong sabi ng Biblia? Wala siyang inisip. Sana pagkaroon tayo ng pag-iisip gaya ng Kristo. Ano po yung inisip ng Kristo? Iligtas tayo. Ano bang dapat isipin ng mga anak ng Diyos? Maglingkod sa Diyos. Nung si Kristo ay naging tao na, nung siya ay nangaral, marami ang nag-reject sa Kanya. At nung siya, rinibig niya na siya ay Diyos, binato siya. Bago siya ipako sa cross, pumunta sa Garden of Gethsemane. Habang doon nananalangin, naisip niya, kung ako ay mamamatay, duduraan ako ng mga tao, gawin nila akong kriminal, gawin nila akong sinungaling. Lahat ng makasamang bagay ipapato sa akin, hindi lang yan, papahirapan nila ako, ipapako nila ako sa cross, hanggang sa mamatay ako. Emotionally, Christ was in trouble. Tao siya, nagkaroon siya ng emotional grounded. He was emotionally grounded. Kaya nga po siya, ang kanyang pawis ay naging dugo. Ngunit ang kanyang isip, kung hindi ako mamamatay, sino ang magligtas sa mga tao? Ilan po? Nakita niyo pag-iisip ni Kristo? Kung hindi ako mamamatay, hindi ako maghirap, sino ang magligtas sa mga tao? Pag hindi ako magbigay ng support, paano ang missionaries? Paano ang church? Pag hindi ako mag-witness, paano ma-save ang ating mga kaibigan? Hello po? Inisip ba natin yan? Matagal mo nang kasama yung isang tao but never na nag-share ka. Hindi mo man lang naisip kung hindi mo i-share ang salita ng Diyos. Saan siya mapupunta? Yun ang inisip ni Kristo. If the blood of my blood is the only way for the redemption of mankind, I have to do it. Kasabi na, Father, thine will be done. Isinuko niya ang kanyang takot, isinuko niya ang kanyang pride, at sinabi niya, Lord, gagawin ko para sa iyo. Alam mo? Sana naisip din natin, Lord, tulungan mo ako na magawa ko ang iyong kalimutan. Si Kristo po ay naghirap para sa atin dahil sa kanyang. Pero ang gusto ko i-establish dito sa ating isip, walang ibang inisip ni Kristo kundi yung paraan na makapaglingkod siya at mailigtas tayo sa Indiano. Sana man lang isipin din natin, gagawa tayo ng paraan na makapaglingkod sa Diyos.
makapag-witness ng mga tao para hindi sila pupunta sa impyerno. Wala ba? Everybody sa this.